Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Amen. Magandang gabi mga kapatid. At muli ay kinagagalak ko kayong makasama muli sa ating lingguhang gawain sa BCA Sapang Palay. At bago tayo magsimula, mga kapatid, ay pinasasalamatan natin ang ating Panginoon at patuloy tayo na
samahan niya sa gawaing ito, na binigyan niya tayo ng pribilehiyo. Kaya dumulog muna tayo upang pangunahan niya tayo sa ating gagawin sa gabing ito. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay inyong pinagkalooban ng pribilehiyo, Panginoon, upang patuloy na sama-sama kaming mag-aral ng iyong banal na salita. Kaya Lord, salamat po ng marami at salamat din sa paglinis mo ng aming mga puso't isipan at pagbibigay ng wisdom, knowledge, Panginoon, na kung saan ay magamit namin ang wisdom na ito, maunawaan namin ang bawat salita mo at gamitin niyo lamang, Panginoon, ako na maging daluyan ng iyong mga pagpapalang mensaheng ito, na kung saan ay amin pong naisin na ito ay mai-apply namin sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw nga po ang manguna, ikaw nga po ang magbigay ng protection sa bawat isa na nakikinig nito. I-bless mo po sila, Panginoon. Lord, salamat po ng marami. Ito po ang aming sama-samang dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Amen po, mga kapatid. Sa buwan ng December, ang tema po natin sa buwan na ito ay celebration and thanksgiving. So, pinasimulan na ito ng ating buting pastor, si Pastor Joel, Pastor Noel, na kung saan ay nagbigay na sila ng mga mensahe patungkol sa pagpapasalamat sa ating Panginoon at kung paano ba tayo dapat magpasalamat sa mga biyayang ating natatamo. Kaya sa gabing ito, ang pinamagatan ng ating mensaheng to ay pasasalamat na nagbibigay kapayapaan. At ito ay hango natin sa Pilipos, Kabanata 4, talata 6 hanggang 7. Ganito po ang pagkasabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ikapito, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita at ang ating pagtutuunan po sa gabing ito, mga kapatid, ay pagtutuunan natin ng pansin ngayon yung pagpapasalamat na may kapayapaan ng Diyos. Amen po? So, ang kapayapaan sa oras ng pagsubok, no? Katulad po ng naranasan natin nung nagdaang pandemic na ito na talagang nag-lockdown tayo. Kaya nga lahat tayo ay nakaranas ng iba't ibang hirap, iba't ibang pagsubok. Ngunit nandun ang kalakasang pinagkakalob lagi sa atin ng Panginoon na kung saan ay nagbibigay siya ng assurance sa atin. Kaya nga, dahil sa pandemic na to, ang pangunahin nating pangangailangan sa araw-araw ay yung pagkain. Kaya nga, ang ating gobyerno ay naglunsad ng pagbibigay tulong sa lahat ng mga nasasakupan nila. O kaya, ito yung sinasabi nating ayuda. At ang yung iba ay talagang nagngingit-ngit dahil hindi tanggap ng mga tulong na ito, ayuda na ito. Pero yung iba na nakatanggap ay laking tuwa at pasasalamat nila sa ating Panginoon at nakaramdam sila ng kapayapaan. Kaya nga, dito sa ating pinag-aaralan, sabi nga rito sa Kabanata 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay talagang nariyan lang, tumutulong siya. Kaya nga dito sabi ni Pablo, ay paalala niya, tigilan nyo na ang inyong pag-alala to. Kaya nga dapat tayo ay magtiwala at manalangin. So ang sagot sa ating pagkakabalisa ay panalangin. Nagagawa nito ang kapayapaan na mula sa Diyos na nagbibigay ng maayos na pag-iisip, no? At kapanatagan ng ating puso. So nararamdaman natin ang kahambagan ng Diyos at biyaya sa panahon ng kagipitan. Kaya sa ating pag-aaralan na to, dahil si Pablo nga ay nagpaalalang tigilan na natin ang pag-alala, so ang susi ng pusong may kapayapaan ay mapagpasalamat. So, bakit nga ba? Bakit ang susi ng kapayapaan ay mapagpasalamat? Tunghayan po natin sa talata 6. Ang wika niya rito ay, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, ano nga ba ang panalangin?
Ang pananalangin ay patungkol sa atin at sa Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos na nag-uugnay, na kung saan ay ang panalangin ay nagbabago ng kaisipan ng tao tungo sa kaisipan ng Diyos sa ating buhay. So dito po ay pinakikita rito na ang pananalangin ay mabisa dahil sa bawat panalangin natin may nakikinig sa ating Diyos, no? May nakikinig sa atin. At kaya naman tayo ay marapat-dapat na magpasalamat din sa Kanya, na maparating natin ang ating pagpapasalamat dahil alam po natin na ang pasasalamat ay base sa atin sa iyong tinanggap na regalo o tugon sa kahilingan mo. So, ganun po mga kapatid. So, ang pasasalamat na panalangin na nakatanaw sa taas, no? Sa unos ng buhay, maaring gawin nating mapagpasalamat, pero napakahirap po gawin ito kapag tayo ay nandun sa unos ng pagsubok. Pero, ang paalala po sa atin ng unang Pedro, Kabanata 5, talata 7 ay ganito ang pagkawikan niya. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukup sa inyo. Ang ibig sabihin po, lahat ng ating mga nararanasang pagsubok, dapat ipagkakatiwala natin sa Diyos. Dahil Siya ang nangangalaga sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Kaya nga, ang paalala ng ating Panginoon sa aklat ng Juan, Kabanata 16, talata 33, ang sabi niya ay, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Ang Diyos po yun. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, ang ating Panginoon ay nagkatawang tao, naranasan niya ang hirap dito sa mundo. Kaya nga sabi niya, lakasan niyo ang loob niyo. Talagang dito sa mundo, marami kayong pagsubok na dadaanan. Ito po ay sinasabi niya at paalala niya sa kanyang mga alagad at maging sa ating kapanahunan na rin sa oras na ito. So, ang kahirapan, sanhi ng pagsubok po ay napapatingala tayo sa taas, sa ating Panginoon, na para bang wala na tayong pag-asa. Ngunit, unti-unti tayong nakakabangon bunga ng sagot sa ating panalangin sa Kanya. So, ang ating kahirapan ngayon ay sanhi ng pagsubok at napapatingala tayo sa taas, pero may kasagutan, di po ba? So, dito po ay ang sinasabi rito, dapat maging maayos ang ating pananalangin o paglapit natin sa Diyos. Ngayon, yung sanhi ng pusong mapagpasalamat. Ano ba yung sinasabi rin? Ang pasasalamat na panalangin nakatanaw din sa paligid. Titingnan mo rin yung kasalukuyan mong sitwasyon, yung kalikapaligiran mo. Tayo'y merong pribilehiyo sa pananalangin. Tayo wala ng pagkabalisa dahil sa panalangin na ito. Sa pamamagitan ng panalangin, ay hinahayaan nating ang pananampalataya ay nagbibigay siya ng pag-asa, sagot sa ating mga panalangin ito. So, dun po nababase ito. Kaya nga, ang wika dito sa aklat ng unang Timoteo, Kabanata 2, talata 1, ganito po ang pagkasabi. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. So, kailangan nating parating sa ating Panginoon na may pagmamahal din tayo sa kapwa natin, sa paligid natin, na yung pinapasalamatan natin, lahat yun na tayo ay maging instrumento rin ng mga biyaya na nagmumula sa Diyos. Amen po? So, lahat naman tayo ay maraming mga pagpapala at nagagawa din natin magpasalamat sa Kanya. So, dapat po, nagmumula ito sa ating mga puso at dapat tayo ay nagsisimula araw-araw magpasalamat sa lahat ng
mga biyaya at pagpapala niya, yung pakinabang natin. Ano ba yung mga pakinabang na to? Yung pakinabang natin ay pag-ibig sa Diyos at pagpapala at yung kaligtasan at pananampalataya at lalong-lalo na tayo ay merong Biblia na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sa pamagitan ng Biblia ay nangungusap sa atin ang Panginoon. Amen po. Dito po, ikalawa po ay paano mo ipinamumuhay ang pusong mapagpasalamat sa taas, sa kapaligiran at sa kinabukasan. Ang wika niya dito sa talata 7, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ang Panginoon talaga ang nagbibigay lagi, no, sa pamamagitan niya. Nagbibigay siya ng pag-asa, nagbibigay siya ng pag-iingat sa ating mga puso. Amen po. So dito po ang Jesus lang ang talagang namamagitan lagi sa atin. Sa ating puso't isipan, may bahagi ba para sa pagpapasalamat, mga kapatid? So, ang paalala, ang sabi ni Pablo, kung anong laman ng puso mapagpasalamat. So, dito po, pinakikita rito, ang mga bagay na nilalaman ng ating puso ay dapat nakikitaan tayo ng katotohanan, katapatan, kalinisan, mapagmahal, kabutihan, at kabanalan. So, iyon po, mga kapatid, ay ang pagpapasalamat ay pinapayagan natin ito na pinaniniwalaan na maganda ang kasagutan o darating sa ating mga kahilingan. So, ngayon kapatid, kausapin mo ang Diyos para sa pusong mapagpasalamat sa mga biyayang natatanggap mo araw-araw. So, dito nga ay pinakikita rito ayon sa aklat ni Juan, Kabanata 14, talata 27, ang wika niya ay ganito: kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. So, paalala po to ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at hanggang sa ating kapanahunan ngayon na huwag kayong matakot, no? Binibigyan niya ng assurance ang lahat na nanampalataya sa kanya. Huwag kayong matakot kasi napagtagumpayan na ng ating Panginoon to eh. At ito ang lahat ng kabalisahan na to, ang kapayapaan na to, iniiwan niya na mumula sa kanya ang kapayapaan. Kaya may assurance na tayo sa kanya. Kung ang takot at kabalisahan ay bumalik sa ating buhay, ang panalangin at kahilingan at pasasalamat minsan pa ay muling maglalagay sa atin sa ilalim ng kapayapaan ng Diyos na mag-iingat sa ating mga puso. Minsan pa, mga kapatid, tayo ay makakadama ng ligtas at naghagalak sa ating Panginoon. Amen po? So, paano po natin i-apply ang mensaheng ito sa ating mga buhay? At sabi nga rito, gawin natin ito sa araw-araw nating buhay espiritual upang lumalim ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. So, una, palagi ang pananalangin. Pangalawa, palagi ang pagbabasa ng Biblia. Pangatlo, pananampalataya at pasasalamat sa bawat unos ng buhay. So, ibig sabihin po, ang pakikipagdiig natin sa Kanya, yung pananalangin ay nagde-develop to ng relationship sa ating Panginoon at sa ating buhay. Kaya nga lahat ay pinagkakaloob niya at nagbibigay siya ng assurance. Yung pagbabasa natin ay patuloy na nating nalalaman ang kanyang kalooban dahil dito sa Biblia, no? At ang ating pananampalataya, nagkakaroon tayo ng pananampalataya at pasasalamat sa ating Panginoon sa bawat sitwasyon ng buhay natin. So, yun po ang dapat nating alalahanin at ipamuhay natin araw-araw. Ano po ang conclusion dito sa ating mensaheng ito? Ang wika nga rito ay nagbibigay ng Panginoon ng lakas sa bawat pagsubok, karunungan sa bawat pagpasya,
at kapayapaan sa bawat mahirap na kalagayan. So, yun po ang kabuuan ng ating mensahe na talagang dapat tayo ay mapagpasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin at iba yung protection sa bawat isa sa atin. Amen po. So, bago po tayo magtapos, basahin po natin ang aklat ni Epeso, Kabanata 6, Talata 18. At ganito ang pagkawika ni Pablo. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ikaw at ako, kapatid, ay hinirang ng Diyos. Kaya dapat na panghawakan natin ang assurance na nagmumula sa Diyos. Amen po? Saglit po tayo manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa mensaheng ito. Bagamat ito'y napakaiksi, ngunit amin pong pinasasalamatan dahil alam po namin na ito ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang ang aming mga kaisipang nagugulumihanan ay lumiwanag sa pamagitan ng inyong mensahe sa gabing ito, Panginoon. Kaya sa iyo po namin binabalik ang mataas na papuri. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen po mga kapatid. God bless you all.